Magandang araw Pilipinas, narito na ang lagay ng panahon ngayong araw. Ang bagyong Qiapo ay patuloy ng kumikilos pakanlurang hilagang kanluran sa Philippine Sea habang unti-unting lumalakas ito. Signal number 1 nakataas na sa malaking bahagi ng Northern Luzon habang hindi inaalis ang posibilidad na umabot sa signal number 2 hanggang signal number 3 sa lugar ng Batanes at Babuyan Island kung lalo pang lalakas ang bagyo. Talakayin natin ang kasalukuyang lokasyon ng bagyo, lakas at inaasahang tatahaking landas nito o track sa mga lugar na maaring maapektuhan ngayong araw at sa mga susunod na araw. Mga kababayan, ang sentro ng bagyong Qiapo ay namataan sa layong 950 km silangan ng Central Luzon, Northeast. Taglay nito ang maximum sustained wind na 45 km kada oras at may pagbugsong hangin na umaabot na sa 55 km bawat oras habang ang central pressure nito ay nasa 1,002 hectopascal. At patuloy itong kumikilos pa west-northwestward o pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 20 km kada oras. Malawak pa rin ang sirkulasyon ng bagyo na kung saan ang malalakas na hangin ay umaabot hanggang 400 km mula sa sentro nito. Mga kababayan, bagamat isa pa lamang itong tropical depression, napapansin na ng mga weather models na nananatili ito sa mainit na karagatan ng Philippine Sea kung saan mataas ang sea surface at temperature na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng bagyo. Bukod dito, nananatili ring sapat ang moisture supply at nananatiling favorable ang atmospheric environment kaya inaasahang unti-unti pang itong lalakas habang papalapit sa hilagang Luzon. Batay sa forecast ng Pag-asa, may mataas na posibilidad na maging isang tropical storm ang bagyong Qiapo sa loob lamang ng 24 oras at habang nasa silangan ng bansa at habang tumatawid ito malapit sa Babuyan Island at Batanes, maaari pa itong lalakas bilang isang severe tropical storm bago tuluyang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mga kababayan, dahil sa patuloy na paglapit ng bagyo, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Signal number 1 sa lugar ng Batanes, buong Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, silangan ng gitnang bahagi ng Mountain Province, silangan at gitnang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Ilocos Sur, at hilagang bahagi ng Aurora, kabilang ang Dilasag at Kasiguran, Aurora. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang hangin na may lakas na 39 hanggang 61 km kada oras sa loob ng susunod na 36 hours na maaring magdulot ng minimal hanggang minor na pinsala lalo na sa may hinang kabahayan, mga puno at linya ng kuryente. Mga kababayan, hanggang saan nga ba ang posibleng paglakas ng bagyong Qiapo? Alin sa mga lugar sa hilagang Luzon ang may pinakamataas na posibilidad na madaanan ng sentro ng bagyo? At paano palalakasin ang habagat na magdadala ng malawakang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa? Ayon sa track and intensity ng bagyo, inaasahan na tatahakin ng bagyong Qiapo ang posibleng maging lakas nito sa mga susunod na oras at araw. Kikilos ito pakanlurang hilagang kanluran o west-northwestward hanggang sa Sabado, July 25. Habang nananatili sa Philippine Sea, habang papalibit ito sa hilagang Luzon, inaasahang tutungo ang bagyo sa Luzon Strait bago tuluyang lumiko pa hilagang kanluran o northwestward patungo sa southern China. Kung mananatili ang kasalukuyang direksyon ng bagyo sa darating na Biyernes ng umaga hanggang hapon, maaring dumaan ang sentro ng bagyong Qiapo malapit sa hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Sa Biyernes ng hapon hanggang gabi, may posibilidad na dumaan ng napakalapit o maglandfall sa paligid ng Babuyan Island. At sa Sabado ng umaga hanggang sa tanghali, inaasahang lalabas na ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR habang kumikilos patungo sa southern China. Mahalaga tandaan na hindi lamang ang mismong sentro ng bagyo ang dapat bantayan. Kahit ang mga lugar na nasa labas ng forecast track ay maaari pa ring makaranas ng malalakas na pag-ulan, malalakas na hangin at pabugso-bugsong panahon dahil sa lawak ng sirkulasyon ng bagyo at sa pinalalakas nitong southwest monsoon o habagat. Mga kababayan, habang ang bagyo ay nasa ibabaw pa rin ng mainit na tubig ng Philippine Sea, inaasahang unti-unting lalakas ang bagyo. Batay sa forecast, sa susunod na 24 oras, maaari itong maging isang tropical storm habang dumaraan naman sa malapit na Babuyan Island at sa Batanes. Maaari pa itong lumakas bilang isang severe tropical storm kung mananatiling favorable ang kondisyon ng karagatan
at atmosphere. Kapag nangyari ito, posible ring lumakas ang epekto ng hangin sa extreme northern Luzon ayon sa Pag-asa. Signal number 2 ang pinakamataas na inasang maitaas habang dumaraan ang bagyong Quiapo. Gayunpaman, hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng signal number 3, lalo na kung mas mabilis ang paglakas ng bagyo habang tinatahak nito ang Batanes at Babuyan Island. Pagkatapos itong makalapit o tumawid sa extreme northern Luzon, kikilos ang bagyo patungo sa southern China kung saan unti-unti itong hihina habang tumatama sa kalupaan. Bukod sa mismong bagyo, isa sa pinakamalaking dapat bantayan ay ang southwest monsoon. Habang lumalakas ang paglapit ng bagyong Quiapo, lalo nitong hihigupin ang napakaraming moisture mula sa West Philippine Sea. Ito ang dahilan kung bakit kahit malayo pa ang sentro ng bagyo sa malaking bahagi ng bansa, nakakaranas na ng pag-ulan at malalakas na pagbugso ng hangin. Dahil dito, hindi lamang hilagang Luzon ang maapektuhan. Posible rin makakaranas ng malalakas sa pag-ulan at iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao kahit hindi direktang dadahan ang sentro ng bagyo. Sa mga susunod na araw, inaasahang lalawak pa ang sakop ng bagyo at ng habagat. Mararanasan ng malalakas na hangin hanggang gale force na bugso ng hangin ngayong araw sa lugar ng karamihan ng Mindanao, Siquijor, Bohol, Southern Leyte. Bukas naman, halos buong Pilipinas makakaranas ng malalakas sa pag-ulan. Sa Sabado, July 25, karamihan ng Luzon, malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Camiguin, Dinagat Island, Davao Oriental. At sa mga lugar na ito, asahan ang pagbugso-bugsong hangin lalo na sa mga baybayin, kabundukan at matataas na lugar. Maaari magkaroon ng mga natutumbang puno, sirang linya ng kuryente at mapanganib na kondisyon para sa maliliit na sasakyang pandagat. Mga kababayan, ang malawak ng sirkulasyon ng Quiapo at ang pinalakas nitong habagat ang pangunahing dahilan ng inaasahang pag-ulan sa maraming lugar sa bansa. Hindi lamang ang mga lugar na malapit sa forecast track ng bagyo ang dapat mag-ingat, maging ang mga nasa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at ang ilang bahagi ng Mindanao ay maaring makaranas ng pag-ulan dahil sa habagat. Sa extreme northern Luzon, posible ang mga pag-ulan na dulot ng rain bands ng bagyo. Mararanasan ang malakas na buhos ng ulan na aabot sa 100 to 200 mm ng buhos na ulan sa lugar ng Cagayan at Apayao. 50 to 100 mm naman na buhos ng ulan sa lugar ng Batanes, Isabela, Kalinga, Abra at Ilocos Norte sa darating na Sabado. 100 to 200 mm din na buhos ng ulan sa lugar ng Apayao, Ilocos Norte at Ilocos Sur, habang 150 to 100 mm naman na buhos ng ulan sa Cagayan, Batanes, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at La Union. Habang heavy rainfall outlook due to southwest monsoon o hanging habagat ngayong araw, moderate to heavy rains, 50 to 100 mm na buhos ng ulan sa Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Habang bukas naman, moderate to heavy rain, 50 to 100 mm na buhos ng ulan sa Antique, Negros Occidental at Negros Oriental. Habang sa darating na Sabado, July 25, moderate to heavy rain, 50 to 100 mm na buhos ng ulan sa lugar ng Occidental Mindoro at Antique. Samantala sa kanlurang bahagi ng bansa, maaaring makaranas ng panakanakang paglakas ng pag-ulan at bunsod ng hanging habagat. Sa mga mababang lugar, posible ang pagbaha habang sa mga kabundukan at matatarik na lugar ay may panganib ng pagguho ng lupa, lalo na kung patuloy ang sunod-sunod na pag-ulan sa mga lugar na yan. Kung kayo ay nakatira sa flood-prone area, landslide-prone areas, mabuting ihanda na ang mga emergency kit at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na babala ng inyong lokal na pamahalaan. Isa rin sa pinakamahalagang babala ngayong araw ay ang kondisyon ng ating karagatan sa mga baybayin ng extreme northern Luzon habang lalo pang lumalapit ang bagyong Quiapo. Inasahan ang taas ng alon hanggang 3 metro ang taas sa silangang baybayin ng Davao Oriental, hanggang 2.5 metrong taas naman na alon sa silangang baybayin ng Surigao del Sur, hanggang aabot naman sa 2 metrong taas ng alon sa silangan ng baybayin ng Batanes, Cagayan, Isabela, Eastern Samar, Dinagat Island, kanlurang baybayin ng Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani at Davao Occidental. Sa mga lugar na ito, pinapayuhan ng mga mangingisda at operator na maliit na bangka na maging maingat at kung maaari ay ipagpaliban muna ang paglalayag, lalo na kung masama ang lagay ng panahon sa inyong lugar. At iba pang baybayin ng bansa ay inaasahang magkakaroon ng alon na mas mababa sa 2 metro. Subalit maaari pa rin lumakas depende sa magiging galaw ng bagyo at epekto ng habagat. Mga kababayan, kung susuriin natin ang kasalukuyang sitwasyon, makikita na unti-unting lumalakas ang organisasyon ng bagyong Quiapo.
Habang nasa mainit na karagatan ng Philippine Sea, patuloy itong kumikilos sa direksyon ng west-northwestward, isang senyalis na sinusunod nito ang steering flow ng subtropical ridge sa hilagang bahagi ng Pasipiko. Habang papalapit sa Luzon Strait, maaari pa itong makakuha ng karagdagang lakas bago makarating sa paligid ng Babuyan Island. Pagkatapos ito, inaasahang unti-unti itong liliko pahilagang kanlurang patungo sa southern China, kung saan magsisimula ang paghina nito dahil sa pagdaan sa kalupaan at hindi magandang kondisyon ng atmosphere. Gayunpaman, kahit humina na ang mismong bagyo sa mga susunod na araw, maaring manatiling aktibo ang hangin habagat at patuloy ang pagdadala nito ng mga malalakas sa pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kaya kahit lumalayo na ang bagyong Quiapo, hindi pa rin agad mawawala ang posibilidad ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sa gitna ng mga bagyo at pagsubok ng buhay, paalala sa atin ng salita ng Diyos na siya ang ating kanlungan at lakas. Habang naghahanda tayo laban sa anumang panganib, huwag nating kalimutang ilagak ang ating pagtitiwala sa Panginoon sapagkat siya ang laging handang umalalay sa atin anuman sitwasyon ng ating buhay. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.